Ang storyang ito ay hango sa totoong buhay na pinamagatang Ang Maling Pag-ibig by Jorus, Episode 2. Simulan na natin ang kwento. Hoy! Ano, Jo? Gusto mo siya, no? Sabi ni Arnel na nakangiti at nakatingin sa akin. Alam mo, Jo, bagay kayo. Parehas kasi kayong singkit eh. Hindi ako kumibo, tapos ngumiti na lang. Alam ko, Jo, gusto mo siya. Nakikita ko sa mga mata mo. Dagdag pa ni Arnel. Alam mo, ikaw, Arnel, kung ano-ano yung mga nakita mo, no? Yung ate mo na lang yung isipin mo. Sabi ko sa kanya, sabay ngiti. Nagpaalam na rin ako para umuwi dahil hindi pa maayos yung pakiramdam ko. Dito pala magsisimula yung malaking pagbabago sa buhay ko. Dahil magaling mag-alaga ang nanay ko, mabilis akong gumaling at bumalik na ako ng Manila para ayusin yung trabaho at negosyo ko. Pagkalipas ang isang linggo, tumawag sa phone ko si Arnel. Sinagot ko kagad to. Niisip ko baka may problema. Hello, Jo. Umuwi ka na ngayon. Bilis. Ha? Bakit? Anong meron? Basta, Jo, may sorpresa ako sa'yo. Sige. After duty ko uwi ako. Tugon ko kay Arnel noon. Nagpaalam muna ako sa tatay ko at bunso ko na kapatid na may pupuntahan muna ako at sila muna yung bahala sa negosyo ko. Nag-text sa akin si Arnel. Nasaan ka na? Relax. On the way na ako, Arnel. May sinabi siya sa akin na location. Bumaba daw ako doon. At nagulat ako. Teka, ano bang gagawin ko doon? Tanong ko sa kanya. Basta sumunod ka na lang. Pagbaba ko sa lugar na sinabi niya, nagulat ako kasi may papalapit na matangkad na binatilyo. Papunta sa akin. Nakangiti siya. Teka. Parang kilala ko to ah. Sabi ko sa isip ko noon. Hi. Ako nga pala yung nasa hospital. Nung gabi nagpunta kayo. Tugon ng binatilyo. Medyo napangiti ako at nag-aaninlangan na nagtanong. Anong pangalan mo? Ako po si CJ. CJ. Teka, anong ginagawa mo rito? Susunduin po kita. Papunta sa amin. Natawa ako sa mga sinabi niya. Nandun na po yung kaibigan niyo. Inaantay din po kayo sa bahay. Sumama na ako nun kina CJ papunta sa kanila. Mga 10 minuto lang yung biyahe. Pagdating namin dun sa bahay nila, nakita ko kagad si Arnel na sumasalubong sa akin. Tapos nakangiti siya. Surprise! Ito yung surpresa ko sa'yo, Jo. Dahil alam ko na masyado kong abala sa pagpapayaman at wala ka ng oras sa sarili mong kaligayahan. Nakipagkaibigan na pala si Arnel sa pamilya ni CJ. Ginawa daw niya yon nung oras na nasa ospital sila. Naka-admit kasi yung lola ni CJ din noon. Naghahain ng pagkain ng mama ni CJ. Dahil wala namang ulam, ako na yung kusang nagpabili ng pagkain sa bayan. Maliit lang ang bahay nila CJ at 6 sila magkakapatid. Walang trabaho ang mga magulang niya. Pagkatapos kumain, nagkwentuhan kami ni CJ tungkol sa mga buhay namin at pinagdadaanan. Lubos na humanga si CJ sa pinagdaanan ko, pati sa mga tagumpay na natamasa ko. Para ba akong natutunos tuwing nagkakatitigan kami? Ang ganda ng kanyang mga mata. Yung ilong at labi niya. Parang perpekto na siya. At aaminin ko, siya ang isa sa pinakagwapo na nakilala ko. 16 years old pa lang siya noon. At ako naman ay 26 years old na. Oo, 10 taon ang agwat namin. Pero dahil hindi naman ako nagpapahuli ng itsura sa kanya, parang mga 20 years old pa lang ako noon. Yun ang sabi nila.
Pagkatapos ng medyo mahaba naming kwentuhan ni CJ, nakaramdam na ako ng antok. At doon na kami ni Ernel pinatulog ng mama ni CJ noon. Pagkatabi kami ni CJ sa isang kwarto. Medyo hindi ako komportable kasi unang beses kong nakitulog tapos may katabing lalaki pa. Paggising namin ng umaga, nakahanda na yung pagkain at kami ni CJ yung naunang kumain. Pagkatapos kong kumain, naligo na ako at nagpaalam dahil marami pa akong gagawin sa Manila. Kinuha ni CJ yung number ko at sinabihan ako ng mama niya na bumalik lang daw ako. Oh guys, wala pang nangyari sa amin ni CJ noong mga gabi na yun kasi pagod ako noon at wala pang karanasan sa mga ganyang bagay. Balik tayo sa kwento. Madalas tumawag at mag-text sa akin si CJ. Mabait siya, malambing at maalalahanin. 2 beses akong bumabalik sa kanila. Bit-bit yung iba't ibang pasalubong. Madalas din akong hiraman ng pera ng mama niya. Pero ayos lang. Naunawaan ko naman kasi wala silang hanap buhay at mapagkukunin ng panggastos. Pagkaraan ng 1 linggo, namatay ang lola niya. Nung nalaman ko yun, dali-dali akong umuwi sa kanila. Nanatili ako doon ng 3 araw. Nagbigay din ako ng tulong sa mga magulang niya. Makalipas ang ilang linggo, nahulog na ng tuluyan ang loob ko kay CJ. Sigurado na ako sa pakiramdam ko na mahal ko na siya. Sa tuwing pupunta ako sa kanila, para akong prinsipe sa sobrang ganda ng trato nila sa akin. Itunuring akong parang anak ng kanyang mga magulang. Isang araw, napansin ng tatay ko na madalas akong umalis sa restaurant namin. Tapos tinanong niya ako, anak, saan ka ba nagpupunta? Nag-aalala ako sa'yo. Diyan lang tayo sa kaibigan ko. Huwag po kayong mag-alala, ayos lang po ako. Nagtanong din yung boss ko sa trabaho dahil napapadalas na yung pag-absent ko. Pagbalik ko sa bahay ni CJ, naikwento ko sa kanya at sa mga magulang yung sitwasyon na hindi ako pwedeng madalas lumibot dahil marami akong gawain sa Manila. Maya-maya pa, dumating si Ernel. Merong dalang inumin na alak tapos pulutan. Uminom kami ng gabing yon. Hindi rin pala sanay si CJ uminom, katulad ko, kaya nauna na kaming humiga. Inaya niya ako noon. Lasing kami pareho. Niyakap ako ni CJ at binulong niya sa akin na mahal daw niya ako. Sabi ko naman sa kanya, mahal na mahal ko rin siya. Pero bata pa siya. Maya-maya, bigla niya akong hinalikan. Nagulat ako. Dahil hindi ako sanay halikan ng kapwa ko lalaki noon. Pero sanay din naman akong humalik nang dahil sa nagkaroon din ako ng girlfriend dati. Nadala rin ako at nag-ingat sa ginagawa namin dalawa. Hindi ko pa ipaliwanag ng saya. Para ba akong nakalutang sa hangin? Sabi ko sa sarili ko noon, ito na yata yung pinakamasayang araw sa buhay ko. At may nangyari sa amin ang gabing yun. Kinabukasan, magpapaalam na sana akong umalis nang makita ko si CJ na nakagayak at nakaimpake yung gamit. Sabi niya sasama na raw siya sa akin at kinausap ako ng mga magulang niya na ako na daw ang bahala kay CJ. Pinapaubayan nila sa akin ang anak nila. Nagulat ako. Masayang-masaya naman ako pero paano ko ito ipapaliwanag sa tatay ko tapos sa mga kapatid ko? Sabi ko sa sarili ko, bahala na. Bago kami umalis sa CJ, nagbigay ako ng pera sa parents niya para pampuhunan. Sabi ko, magtayo sila ng isang maliit na negosyo para meron sila mapagkunan ng pang-araw-araw nilang gastos. Masaya ako na umalis kasama si CJ. Pero kinakabahan ako eh. Hindi ko alam kung paano haharap sa mga magulang at kapatid ko. Pagdating ko ng Manila, sinama ko muna si CJ sa restaurant namin. Pinakilala ko siya sa tatay ko bilang kaibigan at ganoon din sa kapatid ko. 3 yung room sa apartment ko
At meron din kaming inuupahan pa na isa para sa mga trabahador namin. Tapos para sa mga pinsan at tita ko rin. Nakabukod kami ng room ni CJ. Minsan, nagtatanong sa akin yung kapatid ko kung bakit sobrang close daw kaming dalawa. Minsan nga din, bago ako pumasok sa trabaho, nahuli kami ng tatay ko na magkahalikan ni CJ. Nagalit siya sa akin, pati yung kapatid ko. Hindi nila matanggap na lalaki rin ang gusto ko. Wala na rin ako magawa dahil nandun na eh. Isa pa, kailangan kong ipaglaban at panindigan yung relasyon namin ni CJ. Mahal ko siya. At siya ang gusto kong makasama. Isang araw, hindi na makatiis yung tatay ko. Pati yung bunso ko na kapatid sa sitwasyon namin ni CJ. Kahit hindi nila itanong, alam na nila yung totoo. Umuwi sila ng Bulacan. Hindi na raw kasi nila masikmura yung nakikita sa amin. At hindi nila tanggap ito. Dahil nga mahal ko si CJ, ipinaglaban ko siya. Kahit masakit man ang kapalit. Kahit ang kapalit nito ay ang paglayo ng mga magulang ko at ng kapatid ko. Tuloy na nga umalis si tatay. Yung tita ko at mga pinsan ko na lang kasama ko sa negosyo. Napilitan na rin ako mag-resign sa trabaho. Dahil napapabayaan ko na yung mga negosyo ko noon. Yung tita ko na yung namamahala sa restaurant namin. Kami naman ni CJ sa internet cafe. Hindi ko ugali na galawin yung cellphone ni CJ. Nakita ko na may message siya. At nakita ko ang message ni Arnel. Nabasa ko yung usapan nila. At nagulat ako na may relasyon din pala sila. Hindi ko mapigilan na umiyak. Sobrang sakit ang pakiramdam ko. Yung sakit na walang paglagyan. Nanalamig yung buong katawan ko noon. Hindi ko na-expect na lulukohin ako ni CJ. Bakit niya nagawa sa akin to? Tapos kay Arnel pa. Kay Arnel na kaibigan ko. Kinausap ko si CJ noon. CJ, gusto ko ikaw magpaliwanag sa akin ng lahat. CJ, sabihin mo, bakit mo ako nagawang lukohin? Bakit mo ako nagawang saktan? Ipaliwanag mo sa akin lahat. Umiyak ako noon at inamin niya na may nangyari pala sa kanila. 2 beses na. Nauna pa sa amin bago pa may mangyari sa amin ni CJ noon. Naglasing ako at nagwala ng mga oras na yun. Dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Binasag ko yung lahat ng mga gamit na mahawakan ko. Niloko ko ni CJ. Pati ng kaibigan ko. Niloko nila ako at sinaktan nila ako. Pinagpalit ko si CJ para sa pamilya ko. Nagdesisyon ako na maghiwalay na kami. At dahil umiiyak na rin siya, nagsorry siya sa akin. At nagulat ako sa mga sumunod niyang ginawa. Hiniwa niya yung kanyang pulso. Magkabilang braso. Hanggang sa braso niya, ang daming dugo. Natakot ako. Dadalhin ko dapat siya sa ospital ngunit sabi niya, Chorus, wag. Wag mo akong iwan oh. Ikamamatay ko kung maghihiwalay tayo eh. Please. Huwag mo akong iwan. Hindi ko sinasadya ang lahat. Patawarin mo ko. Bigla akong natahimik sa mga nangyari. Oo CJ. Pinapatawad na kita. Kaya please, pumayag ka nang dalhin kita sa ospital oh. Sabi ng doktor noon, buti umabot kami dahil marami na raw dugong nawala kay CJ. Pilit kong inuunawa yung nangyari sa kanila ni Arnel. Masakit man pero hindi ko kasi kayang patawarin si Arnel eh. Pinagsamantalahan niya yung sitwasyon at ni hindi man lang niya iginalang yung pagkakaibigan namin. Dahil sa mga nangyari, pilit ko na lamang kinakalimutan ng lahat.
Hindi ko rin naman kasi matatanggap na magkakahiwalay kami ni CJ. Ipinasok ko siya sa isang computer school sa Cubao para mag-aral ng kolehiyo. Halos lahat ng mga kinikita ko sa negosyo, sa kanila ko lang din nadadala. 2 beses sa isang buwan ko pinapadala ng mga magulang ni CJ para sa mga baon ng kapatid niya at gastusin. Wala namang problema sa akin dahil mahal ko nga si CJ at masaya ako sa tulong na ibinibigay ko sa pamilya niya. May mga pagkakataon na inuwi ko si CJ sa amin sa Bulacan, pero hindi ito tanggap ng pamilya ko. Ang sinasabi nila sa akin ay, "Anak, hindi mo ba nakikita? Pinaperahan ka lang ng pamilya ni CJ." Oo nga kuya. Buksan mo naman yung mga mata mo. Ginagamit ka lang nila. Alam ko rin naman yun eh. Pero mahal ko si CJ. At ayokong mawala siya sa akin eh. Okay, talaga naman pagdating sa pag-ibig, lahat gagawin at ibibigay natin eh. Kahit na alam natin na natitake advantage na tayo. Kayo guys, hanggang saan ang kaya mong ibigay sa ngalan ng pag-ibig? Comment mo nga sa baba. At kung hindi ka pa nakakapag-share ng stories nyo, fiction man yan or hindi, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-click ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.